Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin, kasi up to this moment yung eroplanong pangako ni Baste Duterte sa mga OFW. Nakapunta na ako ng Singapore, nakapunta na ako ng Malaysia, nakapunta na ako ng Thailand. Ngayong buwan na to, takti na yan yung eroplano na sinasabi niya hanggang ngayon wala pa rin. Ang dami kayang mga nakakwentuhan ko mga minamahal dyan sa Singapore na mga OFW. Tinanong ko, ano yung thought mo sa sinabi ni Baste na magpapadala ng eroplano dyan sa Middle East para sunduin yung ating mga kababayang naiipit or stranded, 'di ba? Dyan sa nagaganap na gera, sa Middle East. Alam niyo kung nasabi? Baka eroplanong papel lang yung meron si Baste Duterte. 'Di ba? Kung merong eroplanong papel, meron din karton. 'Di ba? Puro mga papel, no? Meron din silang kartong pinapaniwalaan. Which is ito nga pong si former President Duterte. Naalala ko na naman tuloy. Hayop talaga tong si Alpotera na to. Nanggigigil ako, pigilan niyo ako mga minamahal. Itong si Leo Ray, tandem talaga sila, no? Sila ni Alpotera. Oo. Meron pa pala silang plano-planong magpapadala ng eroplano. Oo, plano pala nila yon, narinig ko. Inutusan si Baste, plano daw pala nilang magpadala ng eroplano. Pero hindi naman ginawa. Drawing lang. Hoy, Leo Ray, mahiya ka naman sa paplano mong eroplano. Kung sa transportation, yung e-bike, yung kotse, yung car, yung van, posibleng gawin mo kasi may-ari kayo ng isang bus company, 'di ba, Leo Ray? Pero yung magpapadala ng eroplano, susunugin mo yung sarili mo para kay former President Duterte, para sa kayabangan ninyo sa mga OFW. 'Di ba? Imposible mong gawin 'yon. Kaya tingnan ninyo, inutusan lang nila si Baste na magpapadala daw ng eroplano pero ending wala. Oo. Parang ganito lang din yan sa short explanation. Parang silang nagpapapirma ng signature campaign para mapalaya si Digong, pero ang ending, hindi naman talaga mapapalaya. Kumbaga sa madaling sabi, pinapaasa lang ninyo yung mga tao. Hindi ba kayo nahiya? Simula pa yan dyan sa tayo kami naman karton signature campaign hanggang dito sa eroplano. Anak ng weteng na yan. Anong pangalan ng airlines nyo? Anong pangalan ng airlines nyo? Pae Kami Naman Airlines. Yan ba yung pangalan ng airlines na papadalhan nyo dyan sa Middle East? Kasi ang dali lang kasing magsabi. Ang dali lang magbitaw ng words. Pero sobrang hirap niyang panindigan. Ang dali lang talaga magbitaw or yung mag-flowering words. 'Di ba? Para magmukha kang kapuri-puri sa mga tao. Kung hindi niya nalang bawiin yung sinabi niya, no? 'Di ba? Mali ako sa sinabi ko. I am wrong. Wala namang masama, matatanggap namin yun. Pero nagsisinungaling ka, kasama mo pa sila Alpotera, sila Leo Ray, kakahiya ka, boy. Oo, para kayong nagsamang mga hindot yawa na walang ibang ginawa kundi manira, magpakalat ng mga black propaganda. Hindi ba kayo nahihiya sa ating inang bayan? Hindi ba kayo nahihiya sa mamamayang Pilipino? Duterte lang din, Digong lang din. 3 to 6 months, mawawala yung droga. Umabot ng putang ina, 3 to 6 months, yung droga, nandyan pa din, oy. Tapos malaman namin, itong asawa ni Sara Duterte, isa palang magnetic lifter company. Di ba? Merong issue dito sa magnetic lifter. Ay, Diyos ko. Di ba mga minamahal, tas pinapaniwala pa nila tong mga tanga-tanga din naman tong mga DDS na to. Naniwala din naman. Dito sa mga pinapakalat nilang, tingnan ninyo, umuwi daw si Digong. Gago talaga tong si Alpotera. Pinapakalat nila na umuwi na si former president. Paano umuwi? Yan ay nandun nga sa Dahig na Netherlands. Kung ano na naman fake news yung pinapakalat ninyo, hindi ba kayo nahihiya?
Minsan magkaroon tayo ng hiya ha, influencer ka. If you're influencer, dapat gamitin mo yung social media mo sa tamang platform, sa tamang forum. Like to spread information, 'di ba? Hindi yung nagkakalat ka ng disinformation. Mali yun. Di porket may amo kang si Leo Ray, okay lang sa'yo, magpakalat ka ng fake news. Kasi kung magpakalat ka man ng fake news, yung cyber libel, mura lang naman. Ay, nako. Nako, wag ganon. Hindi tama yon. Di ba? Nakakaloka. Instead na magpakalat kayo ng fake news, ang gawin na lang ninyo, tuparin na lang ninyo yung mga pangako ninyo, lalo ka na Leo Ray. Yung pangako mo kay Baste na magpapadala ng eroplano kasi ikaw naman nakaisip niyan. Oo, ito pa rin mo. Oo, bus company lang yung meron ka, pero airlines wala, wag kang mayabang. Damay mo pa si Baste, tingnan mo, nabash tuloy. Dami kong mga nakasabayan sa Malaysia, mga OFW. Sabi ba naman sa akin, baka yung, di ba, yung eroplano ni Baste, karton, papel. Anak ng wedding na yan, uy, mahihahiya naman kayo, Buti di kayo kinakarman yan. Sa mga pinansasabi ninyo. Sa mga fake news ninyo. Buti di kayo kinakarman yan. Nakakaloka. Diba? Kung hindi mo naman anak ng yawa tong mga to, tigil-tigilan nyo yung kaka-fake news nyo. Hindi nakakabuti yan sa taong bayan. Gusto sumikat? Eh, sikat na nga kayo sa pambubudol eh. Mambubudol na kayo, gagawin pa ulit ninyo? Anak ng depot. Diba nakakaloka? Oh, sino pang maniniwala niyan kay Sara Duterte kung kayo mismo mga budol? Sige nga, Aber. Wala nang maniniwala niyan. Sinasakyan na lang kayo ng mga uto-uto. Well, kasi may mga nagpapauto din eh. Wala sanang tanga at bobo kung walang nagpapauto. Eh, kaso may nagpapauto eh. Di ba nakakagigil tong mga nauuto din, di nagpa-fact check, di nagre-research. Paano ka makakapagpadala ng eroplano doon? Eh, nagbobombahan sila doon. May mga tama talaga sa pag-iisip, no? Na I jud something. Kaloka! Di ba? Gusto atang makaranas ng bagtingsan kalibutan. Diyos ko! Kaya hindi ako tumitigil kakabanat dito, mga bobo hindot eh. Kailangan natin tigilan tong mga fake news nila. Hanggat maaga pa. Malapit ng 2028 election, no? Puro pa din sila black propaganda, puro pa din sila drama. Yudipota. O, kayo, ano yung masasabi ninyo dito mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.